Isang magandang gabi po Kuya A sa lahat ng nakikinig sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Retep. Isa po akong bisexual Kuya A. 5'8" lang ang height, medyo maputi po ako at katamtaman po ang aking pangangatawan. Kahit nasa trabaho ako Kuya A ay nakaugalian ko na makinig sa inyong programa at naisipan kong magbahagi rin ako ng aking kwento at karanasan sa aking buhay. Aaminin ko Kuya E, naging pasaway po ako ng kabataan ko. Kaya dumating ako sa point na maaga po akong nabarkada, nagbisyo. Pero nakapag-aral pa rin naman ako. 2 na po ang anak ko ngayon Kuya E, parehong panganay. At binatang ama ko ngayon. Palibasa po ay naging spoiled ako ng aking parents kaya parang madali lang ang lahat para sa akin noon. Dahil sa maitsura naman ako Kuya E, naging puhunan ko ang aking sarili kapag kailangan ko pa ng pera. Lalo na nung panahon na hindi ako masyadong nabibigyan ng aking magulang dahil sa pagiging pasaway ko. Kahit mga bakla nga Kuya E na magbibigay sa akin ng pera, pinatos ko na. Sabi nga nila maipagmamalaki daw ako Kuya E kaya mabenta. Marami akong karanasan Kuya E nung kabataan ko pero isang kwento po ang aking mas nais na ibahagi. Mga panahong nasa kolehiyo po ako Kuya E. Mga panahon na nakarami akong girlfriend. May isang transfer noon Kuya E sa aming campus na sakto sa kinukuha kong kurso. Ibig sabihin Kuya E ay pareho kami ng kurso. Noong mga panahon na yon, hindi ko alam kung bakit bad trip ako sa kanya. Sabi nga ng mga tropa ko, siguro raw ay dahil sa malakas ang dating ng bagong estudyante, baka daw masapawan ako sa mga babae. Itago po natin siya sa pangalang Gomez. Si Gomez Kuya E ay may katangkaran. Nasa 5'7" ang kanyang height at moreno. Sa una kong pagkita sa kanya, nung pumasok siya sa pinto ng aming classroom, napalingon ako Kuya E. Malakas ang dating ni Loco. Hindi ko alam kung ako lang ba Kuya E pero minsan talaga may lalaki talaga na mapapalingon ka. Pero nung oras na yon, hindi ko talaga alam ano yung naramdaman ko sa kanya. Nang magpakilala siya Kuya E sa klase, hindi ako masyadong tumingin kasi marami yung kinikilig sa kanya at pinagbubulungan din siya ng mga beking classmates ko. Pero sabi nga nila kapag may tao raw na ayaw mo, parang kukutsain ka pa ng tadhana dahil ang bakanting upuan na available ay doon sa kalapit ko. Oo Kuya E, kalapit ko siya. Binati niya ako pero hindi ko siya kinakausap. Pero sa mga sandaling abala siya sa pagsusulat, napapalingon ako. Yun ang first time yata na humanga talaga ako sa isang lalaki. Yung morenong kulay niya, yung mata niya na medyo malalim at mahabang pilik mata. Hindi ko alam kung bakit iba yung nararamdaman ko sa kanya. Alam niyo ba yung parang lampasan na yung tingin mo sa isang tao? Na nakatingin na pala siya sa'yo at nagtataka kung bakit ka nakatingin sa kanya, hindi ko pa napansin yon. Napuna ko lang siya na biglang gumalaw ang ulo ko. Ang ulo, akala niya ay may tinitingnan akong iba sa bintana kaya natauhan ako. Sa mga sumunod na araw dahil sa wala naman kaming designated seats ay sa iba na ako umupo. Ewan ba, ayaw kong makatabi si Gomez. Isang linggo ang lumipas Kuya E, isang araw naman, araw ng PE namin at nalate ako ng dating. Late din si Gomez. Nagkaroon ng groupings na pares ba sa isang sayaw. Nakalimutan ko na name, basta sayaw yun. Wala nang palitan ng partner kaya it ends up kaming dalawa ang magka-partner. Hindi rin naman balance ang girls and boys kaya mayroon talagang parehong babae at parehong lalaki na partner. Bukod pa doon sa mga maaarte na babae na gusto best friend nilang babae rin ng kapartner.
Medyo awkward yun sa akin kahit kapwa kami lalaki na hahawakan mo ng kamay. Nagsimula ang sayaw na kailangan magharap ang mukha nyo. Sa totoo lang ay nailang ako sa tangkad ni Gomez at sa ganda ng kanyang mata. Hindi ko alam kung bakit ganun yung pakiramdam ko. Gusto ko nang matapos ang oras dahil litong-lito na ako, Kuya E. Pero yun rin na naging pagkakataon na magkausap kaming dalawa. Na inakala kong mayabang, hindi naman pala. Sinabi ng prop namin na hindi na pwedeng magpalit ng partner kaya hanggang dumating ang finals ay kami pa rin ang magkasama ni Gomez, yung sumayaw kami na naka-full costume. At yun nga, Kuya E, ang naging araw na nagkakilala na nga kami ni Gomez sa piing yon dahil nga hindi kami nagpapansinan doon sa klase. Ang hirap ng steps, no? Sabi ni Gomez. Sabi ko, oo nga, ayokong sumasayaw eh. Pareho tayo. Sagot ni Gomez. San ka nga pala galing na school, tol? Tanong ko kay Gomez. Binanggit ni Gomez ang isang kilalang university sa Maynila. Oh, bakit ka nga pala nag-transfer, tol? Medyo malayo kasi, tol, saka sa budget malakas din kaya hindi na ako pinalipat ni na airpat. Sabi ko, ako naman, ito lang kasi yung pinakamalapit. Ayaw ko na lumayo pa. Naisip ko noon na wala naman problem. Wala akong problem sa budget. Siguro lang sa isip ko, kahit sa school o university, okay na. Pagkatapos ng PE, Kuya E, para bang mabilis naman kaming naging close ni Gomez. Naisip ko na sa loob ng ilang araw niyang paglipat, dahil sa isang araw lang yung PE ay doon pa kami nagkakilala. Hanggang sa unti-unti, sabihin na natin naging best tropa kami ni Gomez. Kasama sa mga kalokohan. Pero iba si Gomez, Kuya E. Kung mahina ang kokote ko, siya naman ay matalino. Kaya lagi niya akong pinapakopya, lalo na tuwing may exam. Pero nung mahala tayo ng aming mga profesor, yung pagiging magkaibigan at close namin ay inihiwalay na kaming dalawa tuwing may exam. Marami na kaming pinagdaanan ni Gomez bilang magkaibigan. Meron diyang nagpalitan kami ng girlfriend. Oo, Kuya E, ex-girlfriend niya naging girlfriend ko at ganoon din siya sa ex-girlfriend ko. Nakilala na rin ako ng kanyang pamilya, Kuya E. Si Gomez yung tipo ng tao na hahangaan mo talaga kasi parang lahat ng bagay may magagawa siya. Na kahit hindi naman sila kayamanan, sobrang talino naman niya, mapagmahal na anak. Sabi ko nga, kabaligtaran niya talaga sa akin. Masaya ako kapag magkasama kami ni Gomez. Para bang kahit tropa lang kami. Kontento ako na makasama at makita siya araw-araw o kahit kapag walang pasok, pupuntahan ko talaga siya sa kanila. May isang pagkakataon, Kuya E, na talagang nakapagpaduda sa aking pagkatao nang minsang makita ko ang kanyang kabuuan. Magpapalit kasi kami noon ng pang-PE dahil sa ginawang hapon ng klase namin. Doon ko nakita ang tinatago niya. Hindi yun normal na laki compared sa akin na tama lang. At simula noon parang gusto ko laging pagtuunan ng pansin yun. Ewan ba pero sa tuwing magkasama kami, naiisip ko yung umbok na yun simula nung makita ko. Hanggang sa dumating nga ang time na hindi ko na yata kayang mapigilan ang nararamdaman ko. Parati naman siya nag-overnight sa amin noon, Kuya E. Sa kama ko, sanay na kami magkatabi pero iba na kasi yung nararamdaman ko. Napadantay ako sa kanya, Kuya E, na lagi ko namang ginagawa before. Hanggang hinawakan niya ang kamay ko at mas hinigpit pa yon. Hanggang sa tuluyan na ngang maganap na init. May maganap na init. Magkaharap kami, magkahalikan. Yun na, nagbigayan kami ng paps. Unang pagkakataon ko yon pero dahil sa ginagawa sa akin ng mga naging girlfriend ko, parang marunong na rin ako. Ganun rin si Gomez. And Kuya E, isang gabi, iyon ng init. Hanggang sa nakapagkwentuhan namin yun ni Gomez. Pareho raw kami ng nararamdaman, kaya lang alam naman niya na lalaki din ako pero turns out pareho pala kaming dalawa. Pero walang usapan ng pag-ibig.
Kaya naging normal na lang sa amin yun, Kuya E. Parang kami. Walang usapan yun na kami pero kapag magkasama ay masasabing mayroong kami. Magulo ba? Pero naging maingat pa rin kami, Kuya E, dahil sa may pare-pareho kaming girlfriend. Sasabi ko noon na binago ako ni Gomez. Kasi natuto ako kahit paano ay magseryoso sa pag-aaral. Sa tulong na rin niya, kahit na ibang pag-aaral minsan ang ginagawa namin sa kwarto ko. Oo, Kuya E, marami po kaming nasubukan ni Gomez kapag kami lang dalawa ang magkasama. Sabi nga, para kaming perfect body. Dumating pa yung time na maski ermat ko ay pabor kay Gomez dahil sa parang naging tutor ko pa si Gomez. Pero syempre wala silang alam. Nasa likod ng astiging anak ay may nakakubling pagkatao. Marami kaming pinagsamahan ni Gomez, Kuya E, na hindi ko talaga malilimutan. Mula sa pamamasyal, paliligo ng walang saplot sa ilog at pagmimilagro doon, pagkakamping. Yung mga oras na magkasama kami, masaya ako noon. Pero sabi nga nila laging may katapusan ng lahat, Kuya E. Dahil ang tinuring kong tropa, best friend, kapatid, parang asawa na rin, biglang mawawalay sa akin. Hindi ko na po babanggitin, Kuya E, pero isa pong aksidente ang dahilan ng pagkawala ni Gomez na naging controversial din. Simula noon ay parang bumalik ako sa dati na pagiging pasaway. Isang buwan na lang yun, Kuya E, bago sana ako makagraduate ng college. Masakit yon kahit na yung pinagdaanan namin, pinagsamahan namin ay hindi naman ganun katagal. Nangulila ako, Kuya E, kay Gomez ng gusto na sabihin na natin naging sanhi ng hindi ko pag-graduate ng college na kinalauna naman ay nakagraduate din naman ako. Si Gomez yung tumanggap sa akin kahit ako yung taong maraming mga ginagawang kalokohan. Alam ko, Kuya E, wala naman kaming formal na relasyon pero alam ko na kahit ganon ay may pagmamahal din naman sa bawat isa sa amin and hindi ko makakalimutan yun. Hanggang dito na lang, Kuya E, at maraming salamat po sa iyong channel at naibahagi ko ito. Ito po ang unang pagkakataon na maibahagi ko ito dahil wala talagang nakaalam ng mga pinagdaanan namin o pinagsamahan namin ni Gomez. Nagmamahal, Retep. Muli po ay maraming salamat po sa mga nakikinig po dito po sa ating channel. Nakakalungkot, akala ko isang good ending na naman. Diba? Pero isa yan sa mga naging karanasan mo na nagpasaya sa'yo. Sana ingat ka lagi at maraming salamat sa iyong liham.